So, isa yun sa mga titignan nyo rin kapag sobrang hirap nyo nang itono yung carb. Mararamdaman nyo na malakas yung pressure sa ilalim. Tapos, bibitawan nyo ng konti para tignan natin kung puputok-putok siya. Yun. So, meron tayong Rusi DL150 dito na ayaw umandar, no? So, gusto ko lang malaman nyo na ang Rusi DL150 ay aandar po yan kahit na walang battery, no? Basta good ang regulator, aandar yan. Ngayon, paano nga ba natin malalaman yung dahilan kung bakit ayaw niyang umandar? Una-una, check natin yung power supply. Pangalawa, check natin yung carburetor, baka marumi lang, baka kailangan lang linisan or barado lang. At pangatlo, yung kanyang compression. Dahil alam naman natin na yan lang yung nagpapagana sa motor. At syempre yung timing dapat nasa tamang tune up, no? Tsaka yung spark plug dapat okay din. So ngayon, titignan natin sila isa-isa, no? So iniulit ko, intake, compression, intake, compression, tsaka power. Yung tatlong yan. Ano ba yung intake? Intake, yun yung sa gas. Kailangan okay yung flow ng gas. Magmula, yung carburetor ang nun. Magmula tangke, fuel cock, or rekta kayo sa hose, papunta sa carb to combustion chamber. So, yun yung intake. Kailangan may intake siyang gas galing dito sa carb. Pangalawa, compression. Kailangan malakas yung compression niya, hindi siya yung singaw. 'Di ba? Hindi siya singaw. Pagka naman ganoon, pwedeng singaw yung balbula or may umipit na carbon. Kaya nagkakaroon loose compression siya. Okay? So isa din 'yun sa dahilan kung bakit maaring hindi umandar yung motor. And last is yung kuryente, yung power. So, dyan naman nakarelay yung, syempre yung supply natin sa stator kung naka-primary pa kayo or kung naka-DC operated CDI kayo gaya nito. Ayan. So, mga ito-troubleshoot nyo dyan is itong mga galing sa stator, papuntang regulator, papuntang CDI. So, dyan kayo mag-check. Okay. So, sa ngayon kasi ayaw niyang umandar. Ayan o. Okay lang na wala siyang neutral kasi nga, deads na kasi tong battery. So, papalitan pa natin, hindi pa dumating yung order. So, kahit na deads yan, kung merong kuryente dito na lalabas is okay yon. So, susian natin. Takip na lang. Ito, so naka-off siya, then susian natin. No. Ayun na, umandar. So, check natin ang power supply. Ako tagahawak. So, ayan. So, nakasusi tayo. So, dapat to, mayroong kuryente na lalabas. No? Ayan. So, dito sa pag-check para ng kuryente niya, dapat both dito, tsaka dito, is mayroong kuryente yan. Okay? So, sa spark plug. So, tatanggalin din natin mamaya once na mayroong lumabas dito. So, nakasusi na. Then, sipain natin. Tapat natin dito. Wait lang. Patayin ko yung flash. Okay. So, troubleshoot natin. Oops. Yun. Lakas. Kita nyo? Yun o. Lakas o. So, malakas yung kuryente.
malakas yung kuryente niya, okay yung kuryente. So, ibig sabihin, wala na tayong problema doon sa stator, dito sa CDI, at magmula dito sa ignition coil. So, check din natin yung spark plug. So, bubuksan ko lang muna. So, ayan, buksan na natin. Oops, baliktad. So, pasensya na kayo kasi wala akong taga-video. Kaya, oops. Wait lang. Yun. Oops. Tignan natin. Ito natin malalaman kung buhay din yung spark plug. So, ito yung mga basic nyong gagawin, no? Oops. Tama naman yung gap. Tsaka ito, dapat yung gap nito, pag di kayo sigurado, kuha kayo ng time ng lagari. Tapos, pasok nyo dito. Dapat sakto siya. Ayan. So, subukan natin. Gagawin natin, babalik natin yung spark plug cap. Ito. Kasi may nag-out naman dito. So, alamin din natin kung mayroon bang nag-out dito. Para malaman natin kung may nasusunog nga ba siya doon. Okay. So, wait lang. Kabit ko lang. Oops. Ayan. So, ito. Naikabit ko na yung spark plug cap. Balik natin yung ito. Yun. Tapos, lagyan natin dito. Tingnan natin kung malakas yung kuryente niya. So, papatayin ko yung flash. Ayan. So, tutukan natin kung meron nga ba siyang kuryente sa labas. Ayun, meron. Oops. Lakas. Yun. Tayo nyo? Yun. Yun o. Oh, diba? Lakas. Ito. Lakas. Tayo natin. Okay siya. Tama yung kuryente. Dahil okay yung kuryente, check naman natin yung compression. So, papatayin ko muna. So, sa pag-check, tatakpan nyo lang yung butas. Yan, yung butas na to. Tatakpan ko siya, tapos sisipain ko. Dapat to, mararamdaman nyo na malakas yung pressure sa ilalim. Tapos, bibitawan nyo ng konti para tignan din kung puputok-putok siya. Yun. Yun, malakas. Yun. Yun, lakas. Yun. Okay yung compression. So, subukan kong linisin muna tong carb pag ayaw pa rin. So, hindi ko napapakita yung paglilinis dahil meron na tayong video nun. Subukan ko siyang linisin. Baka barado lang. Ngayon, pag nilinis ko siya is wala talaga. Susubukan natin magpalit ng carb. Okay. So, nilinis ko na lahat. So, pagbukas ko naman is malinis siya. Hinanginan na lahat. Okay lahat. Okay na lahat. Kaso, minsan aandar siya. Tapos mamamatay agad. So, wala na siya sa tamang tono, no. Kaya, nagdesisyon na ako magpalit nitong pang TMX 155 na karburador. Ayan. So, K-hin siya. Ordinary lang naman to, pansamantala habang wala pa.
So, yung isasalpak natin dun sa CDL 150 natin. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, salpak natin to. Tapos, susubukan natin ulit kung aandar na ba. Okay? So, ayan mga bro, no? Nailagay ko na yung bagong carb. So, susubukan natin. Sana okay siya. So, ito siya. Ayan. So, naka-cable tie kasi naglagay ako ng ano dyan. Pinaka, ano niya. Yung galing sa Raider 150. Yung sa may air cleaner. Tsaka meron siyang mushroom doon. Ayan. So, kinable tie ko lang dito sa carb. So, yan na, naka-install na. So, yun pa rin yung ginamit kong takip. Hindi ko na pinalitan. Pinalitan ko lang yung piston tsaka needle. No? Okay, so, naka-install na siya. So, ito pala yung luma nating carb. Ayan. So, kita niya may tsura pa lang niya. Lumang-luma na. So, nalinis ko na to, no? Kaya lang, sa kasamang palad. Napakahirap pa rin i-start, no? Pag ito ang ginagamit. Kahit anong pihit natin dito sa may, ito yung tuning screw niya. Kahit anong pihit ang gawin ko dito, hindi ko siya mapatino. So, isa yun sa mga titignan nyo rin kapag sobrang hirap nyo nang itono yung carb. No? Pag nahirapan na kayong itono talaga, okay naman ang kuryente, hindi naman napuputol, okay naman ang kompresyon, ito na yung pwede nyo paghinalaan, no? Yung carburetor, lalo ito local lang. Pero nagamit ko naman to ng ano eh, nagamit ko naman siya ng ilang taon din ko siya nagamit. So, pero it's time to ano na rin, it's time to replace. Kaya yun, bumili ulit ako, kaso ordinary lang ulit. Ayun, ordinary lang ulit. Dahil mahal nga yung ano, yung original na pang 155 na carb. So sa pagpapalit naman yan, madali lang. Babaklasin nyo lang yung dalawang nut na nandito. Which is ito. Ito. Yan, yan. Tsaka yung nandyan. Yun o. Yun. So pagbaklas nyo yan, mapupull out nyo na yan. So mapapalitan nyo na. So subukan natin kung aandar na ba. Okay. So, testing natin. Yan. So, wala pa akong ano, no. Tinanggal ko rin yung battery muna kasi parating pa lang yung battery mamaya. So, ayun. Testing muna natin. Okay. So, okay na ba lahat? Throttle lang. Ayun. Ayun, mandar na siya. Okay. Nga lang parang delay, no? Wala sa tono. Ayun o. Ayun o, parang nabibitin. So tono natin saglit. Ano ba yung screw natin na mali? Wait lang. Isa na yung screw natin na maliit. Yun. So parang kulang siya sa gas. Ayun o, kinakapos. Subukan natin muna saglit. So parang namamatay, no? Subukan lang natin mag-ano. Putin natin, ayan. Putin natin sa paluwag. Dadagdag ako. Ayun, naririnig nyo, nagbabago yung naririnig nyo ba, nagbabago yung idle. Yun, tumataas. Yun. Lang. Dagdag pa tayo. So, kalahati na yung nadagdag ko, no? Dagdag pa tayo ulit. Yun. Naririnig nyo, tumaas yung idle. Yung RPM niya. Yun. Yan, pwede lang muna siguro ko dyan. So, naglabas ako ng 1 whole turn, 2 kalahati. Paluwag ganyan ang insert, paluwag. So, parang nag-normal naman. Subukan na natin. Yan. Yan, okay na. O, diba? Yun. So, nag-normal din. Ayan. So, konting tono na lang siguro to.
ano, mag spark plug reading na lang ang ginako kung ano yung makikita kong result, no? So sa ngayon medyo okay naman na siya, ano, ganda na nung ano niya, response. So ayan, yun lang. So ito lang, sharing lang to mga bro, no? So konting tono na lang to, kukuha na din. So salamat sa panonood mga bro.